Bago matapos ang araw, magkasamang pumunta sa isang jewelry shop sina Marco at Romina. Bakit kasama pa ako? Di makatiis sa tanong ng dalaga habang nasa sasakyan. Bakit pandami mong tanong? Relax lang, okay? Wika ng binata na sanabayan pa ng pagkindal. Ang sutil niyang puso muntik ng mapapitlag. Ilang sandali pa nakarating na sila at agad silang sinalubong na isang magandang babae. Hi Marco dear, hindi ka na ba papapigil? Nakangiting humalikpat to sa binata. Kahit magdala ka pa ng isang batalyong sundalo, natatawang gante ni Marco. Oh hi lovely, you must be Romina, and soon to be Mrs. Marco Santiago. I'm Shirley. Malawak ng ngiting bumaling to sa dalagang nakamasid. Hi Shirley, nice to meet you. Tugon ng dalaga at nakipagbeso-beso. Sweetie, Shirley is a good friend of mine. Siya ang may-ari ng jewelry shop na to. Ani Marco sa kanya. You are totally pretty. Kaya pala minadali ng husto ang civil wedding ninyo, tamang-tama. Kasi may mga new designs ako ng couple ring. Muling wika nito. Wedding ring? Takang baling na Romina. Todo ngiting ginagap naman ng binata ang kamay ng dalaga. Sweetie, may kinakasal bang walang wedding ring? Marahan pa nitong pinisil-pisil ang palad niya. Pakiramdam ni Romina hinihimay-himay ang bawat piraso ng kalamnan niya sa pinagsamang kilig at sensasyon dahil sa mainit na palad ng binata. Excited ka kasi masyado, Mr. Santiago. Pati ako nagulat sa sinabi mong ikakasal ka na. Biro ni Shirley. Pwede na bang makita ni Mrs. Santiago ang mga designs? Bagkos ay nakangising wika ni Marco. Oh sure. Anito at giniyang dalaga sa isang table. Makalipas ang halos 2 oras sa pamimili, nakuha na rin ang wedding ring ang dalawa. Halos malulush si Romina sa mga presyo ng mga couple ring, ngunit baliwala kay Marco. Nais niya sanang simple lang, ngunit hindi ito pumayag. Kahit angatin sa buhay ng kinagisnang pamilya ng dalaga, nabibigla pa rin siya sa walang pakundang paggastos ng binata para sa simpleng civil wedding nila. Marco, I think this is too expensive. Aniya sa binata habang binibigay ang credit card nito sa counter. There you go again. Enough, okay? You deserve something better than wearing an expensive jewelry. Malamlam na tingin ang pinukol ng binata sa kanya. Napanunok na lang ang dalaga sa epekto ng binata sa kanya. Habang nasa sasakyan pa uwi, tahimik lang si Romina. Okupado lang nalalapit nilang kasal ang kanyang isip. Hindi niya lubos sa kalain na sa isang iglap, ikakasal siya sa lalaking ubon ng suplado noon. Ngayon napaka-sweet naman. Sa kabilang banday iniisip naman ng dalaga ang magiging reaksyon ng kanyang pamilya, lalo na ng papa niya. Tiyak na malaking gulong lilikain ang pagpapakasal niya dahil sa kakaisip, hindi na malayan ng dalaga. Nasa garahe na pala sila at nakatunghay na si Marco sa kanya. Everything will be okay, I promise. Biglang wika ng binata. Wala sa loob na napatingin sa Romina sa katabi. Ha? Kasing lalim ang deep blue sea ang nilalangoy mo. Tukso ni Marco sa kanya pagkaraan at pinindot ang tungki ng ilong niya. We're home! Ani na lang ng binata. Sorry, nahihiyang wika niya at nagyoko ng tingin. Ngumiti lang si Marco sa kanya bilang si aksyon. Pagpasok naman siya, agad silang sinalubong ni Kesha na nakasaklay at nasa likuran nito ang ngiting-ngiting si Marky. Puspusan masyadong wedding ha. Mukhang wala na akong pag-asa. Tulad ng kaibigan ni Marco, nagulat si Marky nang sabihin nitong ikakasal na kay Romina. Ngunit sila lang ni Jake ang may alam ng mga tunay na dahilan sa likod ng biglaang kasalan. Doktora Romina Santiago ka na after 2 days. Dagdag pa nito. Alanganing umiti lang si Romina dahil hindi niya alam ang sasabihin. Kaya nga wala ka ng pag-asa. Sakay ni Marco sa panunodyo nito. Ang bilis mo eh. Nakangising nag-thumbs up pa to sa binata. Lalo tuloy nahiyang dalaga ng akbayan siya ni Marco at binulungan. Masanay ka ng maging Mrs. Santiago. Parang nagtayuan lahat ng balihibo ng dalaga sa batok nang maramdaman ng mainit itong tenga sa tenga niya. Sa Tito Marco may pabulong-bulong pa? Tukso ni Kesha. Kesha, marunong ka na rin manukso ha? Ani Romina para mawala ang kilig na naramdaman sa ginawa ng binata. I am so glad that you're going to be my real tita, Tita Romina. Anitong lumapit at yumakap sa dalaga. And I'm also glad for having you as my real niece. Gante ng dalaga. Sama ako. Wika din ni Marco at yumakap din sa dalawa. Pakiramdam ni Romina, lumulutang siya ng mga sandaling iyon. Kahit na may agam-agam at kaba sa puso niya,
Tsaka na lang niya iisipin ang mga susunod pang mangyayari. Ang importante, masaya siya ng mga sandaling iyon. Ang ganda mo, Romina. Humahangang bulalas ni Annette sa dalaga matapos nang lumabas sa kwarto. Salamat sa inyo, ha? Malungkot na wika ng dalaga. Bakit ka malungkot? Tanong ni Manang Lydia. Naalala ko lang po ang pamilya ko, Manang. Hayaan mo't maintindihan ka rin nila sa takdang panahon. Nakakaunawang niyakap na matanda ang dalaga dahil lang oras nilang magiging legal na siyang Mrs. Marco Santiago. Ang pangalang magiging kaakibat na ng pangalan niya. Ang titingala sa larangan ng business world. Parang fairy tale lang, nakakainggit. Ano naman ni Liza? Tama na yung mga inggit ninyo at baka naiinip na mga tao sa venue. Wika ni Manang Lydia na bihis din. Samantala, panayantayan ni Marco sa relo. Parang kay tagal kasi ng oras ang pagdating ng sasakyan ni na Romina. Isang garden restaurant ang napili niyang venue ng simpleng civil wedding nila ng dalaga at ang ninong niyang judge na si Jim Esguerra na magkakasal sa kanila. Habang masaya nagkukwentuhan sina Jackie, Lina at Jake, excited na rin sina Jackie na makita ang best friend matapos ang 2 buwang di pagkikita. The bride has just arrived, announced ni Shirley sa lahat. Lumawak naman ang pagkakangiti ni Marco pagkarinig ng sinabi nito. Unang pumasok sina Annette at Liza, pagkaraan ay si Manang Lydia. Nasa entrada ng arkong pintuan na napapalibutan ng iba't ibang bulaklak ang paningin ng lahat. Kahit simple at civil wedding lang ang magaganap, todo ayos ang lugar nila dahil na rin sa kagustuhan ni Marco. At nang wakas ay sumungaw na ang hinihintay nilang makita. Lihim na napapasingap si Marco nang sumungaw na si Romina na agad niyang sinalubong. Napakaganda nito sa suot ng long white lacy dress na hakab sa sexy nitong katawan. Ang buhok na mahaba na kalugay lang na nakadagdag sa kakit-akit na dating ng dalaga. Habang manipis na makeup naman na nagpatingkat sa malaanghel na mukha nito. You are beautiful. Mahinang bulong ng binata habang ginagagap ang kamay ng dalaga. Thank you. Nahihiyang sagot ni Romina. Pakiramdam niya na iinitan siya ng hindi maintindihan. Relax, sweetie. This is our day. Muling wika nito at masuyo siyang inakay sa gitna kung saan naghihintay na ang lahat. Bestie! Excited na nagyakap sina Jackie at Romina. Ganda-ganda mo naman. Puri ni Jackie sa kaibigan. Matagal nang maganda yan. Singit ni Leng. Bestie! Parang mas naiyak si Romina na makita ang 2 matalik na kaibigan. Girls, mamaya ng drama scene, ha? Love story muna tayo. Baka mainip ang ninong Jim ko at biglang umalis. Maudot pa ang kasal ko. Tinig ni Marco na nagbibiro. Dahil nga sa sinabi ng binata, nagtawanan ng lahat. Umpisa na natin at mukhang atat na itong inaanak ko. Hirit ni Judge Jim. Muling umugong masayang tawanan. Mga malalapit na kaibigan lang ang lahat ng nandoon. Maliban sa mga kasama nila sa bahay. Ang tumatayong witness ay sina Jackie at Jake. Sa panig ni Romina, tayong sina Lina at Jackie lamang ang nandoon. Habang kay Marco ay sina Marky, Jake at Shirley. At dahil ang ninong Jim niya ang magkakasal sa kanya, ay naandoon din ang kinakapatid niyang si Mariel, na kasama ng asawa nitong si Kian. Matapos ang ilang sandali, dumating na ang pinapagpalitan ng 2 singsing. And now, seal your promises with these rings, as a symbol of your life and love shared together. Paunang wika ni Judge Jim. Romina, please repeat after me, na bumaling sa dalaga. Marco, take this ring as a token and pledge, as a sign of my love and devotion. Wika ni Romina na sinabayan ng hurado. Pagkaraay sinuot ang hawak na singsing sa daliri ni Marco. Marco, please repeat after me. At kay Marco naman to humarap. Romina, take this ring as a token and pledge as a sign of my love and devotion. Ulit din ni Marco habang masuyong sinusuot ang singsing kay Romina. Isang matamis ng ngiti ang ginawa ni Judge Jim at nagwika. Marco and Romina, by the power vested in me, I now pronounce you husband and wife. You may now kiss your wife. Pilong kumindat pa ang ninong Jim niya sa kanya. Pigil hiningang nakatingin lang si Romina sa asawa. Hindi naman to ang unang pagkakataon na nahalikan siya ni Marco, ngunit ito na marahil ang pinaka-legal dahil palagi ang dinadaan siya nito sa bilis. Marahan at masuyong sinapo ni Marco ang mukha ni Romina. I'm always fascinated in your lovely eyes, my dear wife. Halos pabulong na wika niya at puno ng suyong ginawa niya ng halik ang asawa. Otomatikong napapikit sa Romina nang maramdaman ang mainit na labi ni Marco. Masayang palakpakan at tuksuhan
ang umugong matapos ang traditional wedding kiss na yon. Congratulations! Many babies to come! Ani Shirley na nanunodyo. Damihan nyo ha? Segunda naman ni Jackie. Nahihiyang tumingin si Romina sa lahat dahil hindi niya alam ang sasabihin. Thank you everybody. Please don't tease my wife. She's not yet comfortable. Ani Marco na nangingiting bumaling sa asawa. Let's go, sweetie. Muling ginagap niya ang nanlalamig na kamay ni Romina. Okay lang. Kiming umiti sa Romina. Pero ang totoo natataranta siya. Pagkatapos ng seremonya, doon na rin mismo ginanap ang resepsyon. Formal na pinakilala ni Marco si Romina sa lahat. Sweetie, meet my kinakapatid, Mariel Aragones, and her husband, Kian. Anak siya ni Ninong Jim. Ani Marco. Nice to meet you, Romina. Finally, nahook din si Marco. Nakangiting bati ni Mariel. Same here, Mariel. Ganting tugon ni Romina. Panay ngiti lang ginagawa ni Romina dahil parang di pa rin siya makapaniwala sa nangyayari. Basta sumusunod lamang siya sa agos. Nang makakuha ng tiyempo sa Jackie, agad niyang hinila si Romina. Bestie, super gwapo ng instant hobby mo. Kinikilig pang lumingon ito sa gawin ni Marco. Hindi ko rin alam ang nangyayari, Jack. Basta ang alam ko, pumayag ako para makawala na ako sa sumpa ni Papa. Malungkot na lamang siya nang umiti. Biglang sumeryoso si Jackie nang may maalala. Ilang beses na akong pinupuntahan ni Grandma at Akiko pero hindi pa rin ako nagsasalita. Ngayong kasal ka na siguro naman, hindi ka na pipilitin ni Tito Zanji na magpakasal kay Renzo na hambog. Hindi ko rin pala alam ang sunod na mangyayari pagkatapos ng araw na to. Paano ko ba sisimulan ng pagiging Mrs. Santiago? Naguguluhang tumitig si Romina sa kaibigan. Mas okay nang kay Marco ka napunta, yang isipan mo. In fact, as now you are one of those lucky women who have an ideal husband in this society. Imagine, Marco Santiago has a big name in business world. So tanong mo naman kung paano maging isang Mrs. Santiago, aba naman Romina Santillanes. Savor every moment with him. Don't tell me hindi ka kinikilig. Nang-aarok na tumingin sa Jackie kay Romina. I know, pero as you can see we're still getting to know each other. Nauna pa niya akong halikan kaysa malaman tungkol sa akin but you know, para akong teenager kapag tinititigan niya ako. Nahihiyang tugon ni Romina. Napahagikik ng tuluyan si Jackie sa pag-amin ng kaibigan. Alam ko naman, dahil hindi ka papayag kung hindi ka attracted sa kanya. Ani pa ng dalaga. Mukhang masayang pinag-uusapan niyo ah. Biglang sulpot ni Marco sa likuran ng asawa. Pagkaraay hinapit ito sa bewang. Tila na kuryente naman si Romina nang maramdaman ang mainit na kamay ng asawa sa bewang niya. Oo, at binabati ako ni Jack. Medyo nauutal pang sagot ni Romina. Masaya lang ako para sa best friend ko. Sagot ni Jackie na halatang kinikilig. Don't worry, Jackie. From now on, I will always make her happy. Ani Marco na makahulugang tumingin sa asawa. Hindi malaman ni Romina kung bakit bigla siya nakadama ng excitement at kaba. Ano nga ba ang sunod na mangyayari? Mahabang sandali ang lumipas at nagtapos ang simple at masayang kasalan ni Marco at Romina. Paano yan? Ma'am Romina ka na namin ngayon. Ani Annette habang papasok ng manson. Habang si Marco abalang ginagarahe ang sasakyan. Oo nga, kasi asawa ka na ni Sir Marco. Segunda ni Liza. Pag tinawag niya akong ma'am, sasabihin ko na sir nyo na paalisin na kayo dito sa bahay. Pananakot pa ni Romina sa dalawa. Ha? Ikaw naman kasi, Liza. Sinabi ko na sa'yo, Romina lang eh. Biglang wika ni Annette. Anong ako? Ikaw kaya dyan? Nanlalaking mata ang turo ni Liza. Magtigil nga kayong dalawa. Pumasok na kayo sa mga kwarto niyo at makapagpahinga na tayo. Awat naman ni Manang Lydia. Si Ate Annette at Ate Liza talaga ang kukulit. Nakangising sabat ni Kesha. Natatawang napailing na lamang si Romina sa kakulitan ng dalawa. Pagkatapos masigurado na maayos na si Kesha sa silid nito, nagpa siyang pumasok ng kwarto niya si Romina. Akmang bubuksan niya na ang connecting door na magsalita si Myro. From now on, sa kwarto ko na ikaw matutulog. Biglang napalingon ng dalaga sa sinabi ng asawa. Ano? May mag-asawa bang magkahiwalay ng tulugan? And besides, this is our first night. Nanunudyong umiti si Marco sa asawang parang natuka ng ahas ang itsura. In 10 minutes, get inside my room. Kumindat pa si Marco bago tuluyang tumalikod. Naiwang napamaang naman si Romina. Sa sinabi nito,
Parang binuhusan siya ng tubig na may yelo sa sobrang lalamig ang nararamdaman niya. Hindi na paghandaan ang first night nila. Ilang sandali pa na parang tuod lang na nakatayo siya sa may pintuan. Habang sa kabilang silid naman ay pasipol-sipol na parang tuod lang na nakatayo siya sa harap ng pintuan. Napapangiti na lang siya nang maalala ang ekspresyon ng asawa na sabihin niyang sa silid niya lang ito matutulog. So naive. Aniya sa kanyang sarili bago pumasok ng shower room. Nanginginig ang kamay ni Romina nang kumatok sa pintuan ng kwarto si Marco. Walang anumang sagot kaya naman pinihit niya ang saradura ng pintuan. Sunod-sunod siyang napanunok na makitang nakasandalang asawa sa headboard ng kama. Pagkaraan ay tumitigto sa kanya. Almost 40 minutes kang late. I said 10 minutes lang, diba? Anito at sinipat ang oras ng side table. Marco, wala naman sa usapan na magtatabi tayo, hindi ba? Pag-iiba niya sa usapan. Para itago ang pagkailang habang sinisipat din siya nito mula ulo hanggang paa. Kaya siya natagalan ay hindi niya malaman ang isusuot. Kaya tumantong siya sa isang cotton t-shirt at pajama. As I've said a while ago, walang mag-asawang hindi magkatabi. And besides, sadyang binitin pa nito ang sasabihin. What? Pigil hiningang tanong niya. Bagkos na sumagot, marahang tumayo si Marco patungo kay Romina. Nagliligodon na ang dibdib niya at halos di na siya humihinga. What a perfect body! Hiyaw ng pilang bahagi ng isipan niya sa gitna ng tensyong nararamdaman. Diyan ka lang. Biglang wika ni Romina at tinaas pa ang kamay para pigilan to sa paglapit sa kanya at marahan na siyang napapaatras. Lalo namang lumapit ang pilong si Marco habang todo ngiti. Why? Masama bang lapitan ko ang asawa ko? Marco? Nanlalaki mga matang bulalas niya habang sige pa rin ang atras. Sabi ng wag kang lalapit. Hanggang maramdaman niyang malamig na simento sa likod. Na-corner siya ng asawa dahil wala na rin siyang maatrasan pa. Napapasinghap si Romina nang biglang tukod ni Marco ang dalawang braso sa magkabilang gilid niya. Bakit ba takot na takot ka? Besides, wala naman tayong gagawin na nakakatakot. Mahinang bulong ni Marco. Malalaking lunok ang sunod-sunod na ginawa ni Romina, lalo pa nga tumatama ang mainit na hininga nito sa kanya. Hindi naman. Shh! Huwag kang matense, sweetie. Ipinatong ni Marco ang hinduturo sa ibabaw na mapupulang labi ng asawang natataranta. Pawang kalabog lang ng malakas sa pintig ng puso ni Romina ang maririnig ng mga oras na iyon dahil sa sobrang kaba. Did you know that you are beautiful in your own unnoticed way? And I began to like it, to love it. Masuyong dagdag pa nito.